kukunin din. Kawawa yung mga taga kasama natin. Kaya, tsaka makikita mo yung buong pwersa ng gobyerno. Nandun yung police, nandun yung regional police, nandun yung LTO. Hinuuli yung mga motor, ha? Yun nga sir. Yun sir, so napanood ko yung nangyayari sa inyo sa Cebu. Anong nangyayari doon sir? Yung nga kinikwento ko, nangyari kasi, bilib ka rin sa mga taga-Cebu eh. Kasi ang usapan, hapon, nung umaga, mga 6:37, nagpalit kami ng schedule. Ang galing, nandun naman lahat. Mga 3 checkpoint kami. Pinapahirapan talaga. Tsaka bawat na dumarating, hinaharangan nila. Pero nung makarating na kami sa malayo pa eh. Layo namin doon sa convention area. Paikot kami. Tapos hinaharang na kami. Tapos may riot police pa. Yung mga riot police, 5,000 yung police doon eh. Sabi ko, ba't kailangan may riot police? Hindi nangyari. Dumating yung LTO, tapos ginigipit naman yung mga motor. So sabi namin, sige, huwag na natin ipilit. Saka ako, particular, ayaw ko naman na kawawa yung mga taga-Cebu natin kasama. Umiikot na kami, doon na kami nagpunta sa Puente Osmeña. Hindi na naman kami nakababa. Kung pumunta ako dun sa mga pulis, ang sabi, hindi daw kami pwede Freedom Park yun ha? Opo. Hindi daw kami pwede dun dahil may construction. At tinanong, ano yung construction? Binubulot daw yung mga Christmas tree. Mga Christmas tree ng Pasko. Wala, katulad ng binanggit ko, ayoko na nga na makipag-away pa dun sa mga. Tsaka lahat naman ng mga pulis ng Cebu, tumatapik naman eh. Tsaka sinasabi na kasama nyo kami, pasensya lang, nautusan kami. Umuwi na kami. Nandun na kami sa parang kapihan. Nandun yung mga kasama nagmotor, tapos namigay ng pagkain. Nagbigay na kami ng pananalita, paalaman na. Mga 10-15 minutes, lumusob yung mga pulis na naman. Hindi daw pwede, walang maaresto. Kinuha nila yung mga motor, tapos kinuha nila yung nag-aresto sila ng mga nung una ata 7 tao eh. Tapos ang nangyari, 3, pinakawalan yung 2, naiwan si Junabines. Parang maluwag pa nga dito yung kalye, yung mga motor wala naman sa kalye. Opo. Inurong nila yung mga motor doon sa mga kalye mismo. Pinapaliwanag mo nga sa kanila yun eh. Kaya grabe talaga, grabe. Sir, totoo pala yung sinasabi na yung 4 na motor dinala sa gitna sabay sinabi na obstruction. Hindi 4, 10. 10. Pinalita kasi 4 lang. Na-video ba yun sir? Na-video ba yun? Hindi namin nakita. Nasa loob na kami nagkakape. Tapos yung mga tao iba kumakain. Kinuha daw yung mga motor. Tapos nga nilagay doon sa sa kalye mismo. Pero sir, ang Cebu, di ba may CCTV yan? Baka makuha Meron. naman At saka, kaso. sa totoo lang, paano obstruction yung wala kang tao na nung umaga doon. Opo. Anong ni Tapos Mayor doon sa Rafa, kabilang sir? kalye, may mga truck tsaka coaching nakaparada. Hindi naman nila inuuli yun eh. Tumugon po ba si Governor Balicuadro sir sa nangyari at saka Hindi ko alam kung ano yung action ni Governor Balicuadro. Pero nung hapon kasi, the day before, parang sinasabi niya, sana daw, yung rally nga, parang may ganun siya statement eh. Ako naman, sinagot ko na kaagad yun na mapayapa to. Hindi naman pwede dahil gusto mong magpakitang ayos ang bansa, ayaw mo nang magpaiwatig sila ng kanilang mga sentimento, magpaiwatig ng kanilang nararamdaman. Kaya yung mga taga Cebu, talagang yung isa nga doon, magaling kasi yung motor niya may sound system pa. Natulugan niya at parating yung pulis o nakita niya, nakatakbo siya kakagad. ay hindi man lang siya muna nag-video para kahit paano may evidence. Kasi yung motor niya kukunin din, kawawa yung mga taga kasama natin. Kaya nga yung naging stand ni June, sige pwede na, paparesto na lang ako. Wala naman siyang violation eh. Nagpa-aresto ka talaga sir? Siya. Yung taga Cebu. Ako, ayaw nga ako arestuhin eh. Reject ako. Overqualified daw ko. Patay. Overqualified kayo sir. So anong update doon? Sige po. Anong update na sir? Anong update po doon sa nahuli na Si sir? June Abines nakawala lang kanina. Nagpiansa Hindi ko nga siya, sir. maintindihan dahil ang kaso nung nalaman ko nung gabi, BP 880 Legal Assembly. Na sa tingin ko, wala naman yun kasi paano illegal assembly tapos na nga kami doon sa ginagawa. Ang sinabi sa akin yun ng isang kasama natin, ano daw? Obstruction. Ito ba? Obstruction na daw. Pero we cannot consider it naman 880 kasi di ba maliwanag naman sa ating constitution na we have a right to a symbol and petition the corrupt government of the states.
So we cannot consider Tsaka that. makikita mo yung buong pwersa ng gobyerno. Nandun yung police, nandun yung regional police, nandun yung LTO. Hinuhuli yung mga motor, ha? Yun nga Ano, sir, parang ang pinapahirapan. kalaban po nila sir, mga mga kalaban ng bansa. Oo. Mamamayan tayo ng bansa na naglalabas lang ng Sipong. damdamin kung ano naramdaman natin sa mga kawatan. Again, in fairness, naawa ko dun sa mga police. In fact, may official pa nga dun, sabi, Sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan at sa bayan. May mga ganun, ha? Tapos may mga tumatapik na mga naiintindihan ko, naawa din naman ako. Yun nga, sana umabot na rin sa punto na talagang malawakan na yung hindi pagkilos ng pulis para sa pagsunod sa illegal na order ng administrasyong to. Sir Mike, mabilis lang po. Oo, Sa akin okay. po ng ABS-CBN. Sir, just kindly explain to us ano po ang program na mangyayari po for today, sir? Actually, yung ground commander dito, San si Placido ba? Ay, kayo. Ito. Anyway, nagtawag kami dito dun sa pagkilos ngayon at ito, resulta na rin nung nangyari dun sa impeachment case na talagang hindi nila tinanggap. At ito'y patuloy namin pagpapahiwatig sa galit namin sa koraputan na nangyari at korupsyon sa bayan at ang paniniwala namin at ang sinasabi namin, ang Pangulo mismo ang siyang mastermind ng korupsyon ito. So yung impeachment case namin, hindi nga nila tinanggap kung nakikita ninyo. So patuloy ito, hindi lang naman ngayon, patuloy kami na magtatawagan at hindi nakukulong yung mga dapat makulong sa gobyerno ito. Yes. Sir, nagkaroon po ba kayo action regarding sa ng secretary na hindi niya Kaya itong tinanggap? likon to, gagawa kami ng aksyon sa Secretary General's Office sa hindi nila pagtanggap. May mga nagsasabi, kasi daw hindi namin iniwan. Paano namin iiwan? Naka-video yun, nakita yun ng maraming tao. Pinipilit namin na kahit na doon lang sa front desk ng Capen Island, Capen. Kaya ito, patuloy kaming kikilos dahil para dito. Pangalawa, kasama doon sa impeachment case yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. At hanggang ngayon sinasabi namin illegal yun. Yes, State yes. kidnapping yun, hindi dapat nila ginawa yun. At ang ginawa nilang pagkilos na yun, 2023. Ilang taon, humigit kumulang 5 taon na wala na tayo sa ICC, talagang pinlano nila. Alam mo, dito sa bansa natin, naintindihan natin, may mga ginagawang pagkilos, may ginagawang kaso. Pangulong Erap kinasuhan dito, kinulong sa veterans. Pangulong GMA kinasuhan, na-acquit dito, kinulong sa veterans. Ito lang ang katangi-tangi si Pangulong Duterte na Hindi na inilabas nakakuha. nila doon sa ibang korte, banyagang batas na meron naman dito. Masyado nilang ginigipit yung tao na Pilipino na Tanda dapat na. ay hindi pinayagan natin ng ganito dahil tayo may sariling batas, may sariling soberanya at higit sa lahat may korte tayo. Hindi dapat pumayag ang Korte Suprema dito. So, Sir Mike, ito po ang overall message natin kaya tayo may motorcade today. Saan po ang punta ng grupo, sir? Susundan ako, tagasunod lang ako dito eh. May mga ground commander kami, may grupo rin kami sa SMOA, may grupo din dito. Si Placido ba? Ang natin dito, no? Siya ang ating Ground commander na nandito at saka si Colonel Metran. Dalawa sila yung susundan namin. Ilan po inaasahan natin, sir, na makikilahok po dito, sir? Hindi namin actually alam talaga. Panawagan namin to, may mga organized at punta. Nakita nyo naman sa kabila may dumating din. Palagay ko, dire-diretso to. Kung hindi lang ngayon, kundi sa darating na panahon, kung saan kami mapunta. Kung kinakailangan magpunta namin sa Forbes Park, sa dalahan ng pera, o sa Malacanang, Yes. kung saan ang pumupunta yung korupsyon, pupunta kami doon. So, sa ngayon po, sir, one last question na lang. From here po, kayo po iikot sa EDSA, may point. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, si ground commander namin pinapaubaya. Katulad nung nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman kasi ginigipit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na gigipitin na naman daw itong gagawin namin motorcade caravan. Marang-harang sa Paano kung may kotse din? Panggaan na lang. Ito po bang PNP, sir, ay hinaharang po kayo sa inyo? Hindi naman, pero may mga nakita kami mga orders na nilabas sila. Hindi namin alam kung totoo yun. About the cars, the motorcycles. Sana wag naman. Ano po order yun, sir? Na may katulad ng ginawa nila sa Cebu, may ORCR, tapos kasi di ba motorcade caravan naman tayo, susunod kami sa traffic regulations at susundan lang namin yung traffic flow. Wala kaming gustong panggugulo, mapayapa to at gusto lang namin sabihin sa taong bayan. Palagay ko naman, hindi lang sabihin sa taong bayan, kami na kumakatawan sa sentimiento ng taong bayan na nakita naman natin sa mga dumating na panahon, negative 50 na ang Pangulo, galit na ang tao. At itong mga taong kasama namin dito, ang kumakatawan lang sa sentimiento nila. Sir Mike, maraming salamat. Thank you, maraming salamat. Salamat, sir.